Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos na maghanda ng pag-atake ni Yonjuka, ang 5th phase of Nine Heavens Master Sword, Earth Annihilating Scatter Sword, ay agad naman niyang binitawan ito, at buong-buo na sinalo ng malaking halimaw sa kanyang harapan, at sa nangyari ay nagkaroon naman ito ng napakalakas na pagsabog mula sa kanilang kinaroroonan. Sa isip naman ng matanda ay labis itong namamangha, at kagaya nga ito ng kanyang inaasahan sa lakas na mayroon ang isang Yonjuka, at mukhang nagawa na niyang malagpasan ang realm lagpas pa sa umiiral sa mundo, upang magawang matalo ang isang napakalakas na halimaw gamit lamang ang isang pag-atake, subalit sabi nito na may kung anong kakaiba sa mga nangyayari. Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ng magkapatid na Nanggang, ay hindi naman makapaniwala ang kuya nito dahil sa labis na matigas ang balat ng halimaw na kanilang kinakaharap, dahil sa nagawa na niyang maipalabas ang lahat ng kanyang makakaya, at hindi ito makapaniwala na wala man lang pinsala itong natamo mula sa mga iyon. Sinabihan naman siya ng kanyang kapatid na hindi naman ito nakakapagbigay ng labis na panganib para sa kanila, ngunit ang angking tigas ng balat nito ay ibang usapan na. Dahil dito ay napasabi na lamang ang kanyang kapatid na kung ang mga pag-atake ni Yonjuka ay nagagawang mapaslang ang mga ito, ay maaaring may paraan pa kaya naman ay gagamitin nilang pagkakataon ito para sabay na umatake, na agad naman na sinang-ayunan ng babae. Habang nakikita naman ng matandang si Shin Yanggak ang mga nangyayari, ay napasabi naman siya na hindi man sila may kukumpara sa kanilang Yonjuka. Ngunit hindi nito naisip na kahit na ang pinagsamang lakas ng mga martial master na nagawang may master ang mga secret technique ng Nanggang clan ay walang kahit na anong epekto, kaya naman ay sa palagay niya na may kung anong mali sa lahat ng nangyayaring ito. Sa kabilang banda naman sa Shaanxi Province malapit sa Huayin City sa teritoryo ng Mount Hua, ay kasalukuyang may kinakaharap na isang halimaw, ang isang martial master sa lugar, at sa lakas ng mga pag-atake ng halimaw ay nagsanhi ito ng malakas na pagsabog. Dahil dito ay napasabi naman ng martial master na sa pakiramdam niya ay ito na ang kanyang katapusan, at sinong makakapag-isip na ang dokumento na kanilang natanggap mula sa Alliance of Justice ay talagang totoo. Ang mga ito ay talagang nagpapalit ng anyo bilang mga halimaw kapag nagawa nilang mapaslang ang isang 10-headed demon soldier, at talagang nakakabaliw ito. At mukhang kahit ang Mount Hua sect ay kailangan na pagtuunan ng pansin ang pag-ubos sa Dark Spectral sect. Sabi mula sa ulat na kanilang natanggap na ang mga halimaw na ito ay mas lumalakas pa ng ilang beses matapos na magpalit ng anyo, kaya naman ay titignan niya kung gaano nga ba sila kalakas. Matapos ay agad naman itong naghanda ng isang napakapambihirang teknik, at ito ay ang Plum Blossom Sword Art 5th Phase, Plum Blossom Broadsword, na matagumpay naman na tumama sa halimaw na kanyang katapat. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa ang kanyang Plum Blossom Sword Art ay labis na malakas upang magawang humiwa ng makapal na bakal, ngunit ngayon ay hindi man lamang siya nakagawa kahit kaunting galos dito. Matapos ay inatake siya ng halimaw, upang magawa niyang mapa-atras, sa isip nito ay napasabi na lamang siya na ibang-iba ang mga ito matapos na magpalit ng anyo bilang halimaw. Ito ay mabagal sa pagkilos, ngunit ang lakas nila ay labis na nakakamangha, at gamit lamang ang isang pag-atake ay maaring magiging katapusan na niya. Kaya naman ay gaya nga ito ng kanyang inaasahan sa Dark Spectral sect, dahil ang kapangyarihan ng mga ito ay hindi isang biro, ngunit kapag nagawa niyang palabasin ang kanyang Plum Blossom Full Bloom, ang rurok ng 24 na sequence ng Plum Blossom Sword Art, ay ang sitwasyon ay magbabago na, matapos ay agad niyang binitawan ito sa katawan ng malaking halimaw sa kanyang harapan. Sa nangyari matapos niyang magbigay ng pag-atake, ay sa ikalawang pagkakataon ay muli siyang nagulat at hindi makapaniwala, dahil sa maging iyon ay hindi man lang nakagawa ng kahit na kaunting galos dito. Matapos ay binigyan naman siya nito ng isang malakas na counter-attack, upang magawa siyang mapa-atras ng malayo. Dahil dito ay naiinis siyang napasabi na isa lamang itong hamak na 10-headed demon soldier, at mayroon pang hindi mabilang na kagaya nito sa Dark Spectral sect, at ang pinakamasama pa ay mayroon pang 100-headed demonic kings. Napasabi na lamang siya na isang biyaya pa din na ang mga disciple ng Mount Hua sect ay hindi masasaksihan ang sitwasyon niyang ito, dahil hindi niya naisip,
na siya bilang ang Infinite Supreme, isa sa mga 10 greatest masters ay magmumukhang kaawa-awa sa harapan ng isang ito. Ang Mount Hua Sect's Infinite Supreme, isa sa 10 greatest master, matapos na ang 10-headed demon soldier ay magbagong anyo bilang isang mabangis na halimaw, ay nagawang matalo ito matapos ng mahigpit na pakikipaglaba sa loob ng isang oras. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kinaroroonan naman ng ating bida sa Earth God Tomb malapit sa Mount Jiaxian, ay nagpapatuloy naman ang pakikipaglaban ng dalawang magkapatid na nanggang sa isang halimaw. Matapos ng malakas na pag-atake sa kanilang dalawa, ay napasabi ang kuya nito na hindi niya magawang makaisip ng kahit na anong paraan upang magawang mapabagsak ang isang ito. Nagawa na niyang ilabas ang lahat ng teknik na mayroon ang kanilang Nanggang clan, at hindi na nito alam pa kung papaano reresolbahin ang matigas nitong pangangatawan. Dagdag pa nito na dahil sa ang kanyang kapatid ay wala pa sa level ng kanyang ama, at ang mga techniques na ginamit nito ay hindi maitatanggi na top tier ng kanilang Nanggang clan, ay walang kahit na anong galos man lang na naisanhi, kaya naman ay napapatanong siya na kung papaano naman nila magagawang matalo ito. Nang nagmamadali naman silang tinawag ni Yonjuka at humihingi ito ng paumanhin dahil sa labis na itong nahuli, kaya naman magmula ngayon ay siya na ang bahala sa halimaw na nasa kanilang harapan. Matapos ay agad naman itong inatake ang halimaw gamit ang Nine Heavens Master Sword Second Phase, Unbound Earth, at gamit lamang ang isang pag-atake ay madali lamang niyang napaslang ito. Matapos na masaksihan ng dalawa ang ginawa ng ating bida, ay hindi naman sila makapaniwala, dahil sa isang pag-atake lamang ay nagawa na nitong tapusin ang labanang hindi nila alam kung sa papaanong paraan nila magagawang manalo. Sa nakitang iyon naman ng matandang si Shim Yanggak ay napasabi ito sa kanyang isip na ang halimaw na may labis na matigas na pangangatawan, ay mabilis lamang na nabura gamit ang isang pag-atake. Bukod sa kakayahan nito at lakas, ay kahit na ang mga pambihirang teknik na mayroon ang Nanggang clan na sinasabing kayang pumantay sa 5 great clans, ay hindi man lang nakapagdulot ng kahit na anong pinsala, ngunit tinapos lamang niya ito sa isang pagkilos. Ngayon na naisip na niya ito, noong unang lumaban si Yonjuka sa isang 10-headed demon matapos nitong magpalat ng anyo bilang isang halimaw, ay gumamit ito ng madaming malalakas na pagkilos mula sa Nine Heavens World Technique, ngunit sa mga pag-atake niyang iyon ay tanging galos lamang ang naidulot nito. Ngayon na nagagawa na niyang matalo ang mga halimaw na ito ng Mad Alien, ay ang ibig sabihin lamang nito ay dahil sa kanyang Nine Heavens Master Sword Technique. Sabi pa nito na kung ikaw ay hindi mula sa Crouching Dragon Estate, ay napaka-imposible para sa kung sino ang magawang ma-master ang Nine Heavens World Technique, at tanging pagkatapos lamang na may master ito ng tuluyan, ay doon palang maaaring matutunan ang Nine Heavens Master Sword. Kahit pa ipagtanong pa sa buong Central Plain, ay duda siya na mayroon pang ibang tao bukod sa binatang ito ang kayang matutunan ang Nine Heavens Master Sword, kaya naman kung tama ang kanyang hinala, ay ang Nine Heavens Master Sword, ay ang natural na pangkontra sa malakas na kapangyarihan ng Dark Spectral Sect. 20 taon na ang nakakalipas, ang rason kung bakit ang Moon-slashing swordsman na si Yon Muryong ay nagawang masira ang buong Dark Spectral Sect, ay dahil siguro sa kakaibang kapangyarihan ng Nine Heavens Master Sword. Maaring hindi magustuhan ito ni Yonjuka, ngunit kasalukuyan na niyang tinatahak ang landas na kaparehas na tinahak ng kanyang ama noon, ang Reaper ng Dark Spectral Sect. Matapos nito sa kabilang banda, dahil sa pagkakatakas ng 10-headed demon soldier ng Radiance Manor, ay ang insidenteng iyon ay naipaalam ng buong detalye sa buong Dark Spectral Sect. Dahil sa ang Dark Spectral Sect ay idineklara na nila ang kanilang pagbabalik sa martial world, ay ito pa lamang ang kanilang kauna-unahang ulat para sa kanilang pagkatalo, at madaming puwersang militar ang nawala sa kanila. Sa nangyari ay galit naman patungkol dito ang Dark Spectral Sect 100-headed demonic kings, ang Mount Wu goddess na si Limei Hua, at napasabi na dahil sa nawalan sila ng dalawang 10-headed demon soldier na nagawang maitanim sa Bandit Union, ay ibig sabihin lamang nito na hindi lamang isang beses nagbigay ng komunikasyon ang mga ito sa Mount Wu dwelling.
Ang bawat hideout ay kahit papaano ay may dalawang naka-assign na 10 piling-piling mandirigma na pinamumunuan ng 10-headed demon soldier, ngunit ngayon ay walang kahit na isa sa mga ito ang nagawang makaligtas. Agad naman na humingi ng paumanhin ang isa sa kasamahan nito at sinabi na noong nagawa nilang magtungo sa lugar at kumpirmahin ito, ay walang kahit na isa ang nagawang makaligtas. Higit pa ay nalaman niya na bukod sa kanilang cult ay ang Radiance Manor ay nagdanas din ng labis na pagkaubos. Sabi ng isa na nawala ng mga ito ng dalawang 10-headed demon soldier kasama doon ang isa sa black-white twin demon na si Jiang Danpaiong. Napasabi naman ng isa na mukhang ang Bandit Union sa ilalim ng head sentinel na si Yon Juka, ay nagsimula na ng kanyang kampanya upang ubusin ang Dark Spectral Sect sa loob ng Bandit Union. Dahil dito ay napasabi naman siya na masiyadong mapangahas ang head sentinel na iyon. Kaya naman ay tinanong nito ang kanyang mga kasamahan na kung hindi ba nila matitipon ang iba pang mga 10-headed soldier na hindi pa nakakapunta sa kanilang hideout at ubusin ang mga ito sa isang pagsugod lamang. Agad naman na sumagot ang isa at sinabi na para sa bagay na iyon, ay kahit ang 4 na 10-headed soldier ng Radiance Manor na umatake ng sabay-sabay, ay hindi din umubra at tanging 2 lamang sa mga ito ang nakatakas ng ligtas, dagdag pa ng isa na mayroong usap-usapan na ang lakas na mayroon ang isang head sentinel ay kahalintulad sa lakas ng mga 10 greatest masters. Bukod pa doon ay nalaman din nila na ngayon ay sinusuportahan ito ng Nanggang clan, kaya naman ay kahit magpadala pa sila ng ilang mga piling-pili na mga mandirigma, ay babagsak lamang sila na parang mga tuyong dahon sa mataas na puno. Hindi naman makapaniwala si Li Meihua sa kanyang mga narinig, at sa isip nito ay napapasabi siya na kung ang ibig sabihin ba nito ay ang martial prowess ng isang iyon ay labis na malakas, sapat upang magawang matalo ang 4 na 10-headed soldier ng sabay-sabay, at kung totoo nga ang balitang iyon, ay hindi na nila pa kakayanin ang kahit na anong pagkatalo ng kanilang puwersa. Bukod pa doon ay ngayon ay ang Nanggang clan ay nanghimasok na din sa usapan, ngunit naiintindihan niya din ang rason kung bakit may galit ang mga ito sa kanya, kaya naman ay tinanong nito ang kanyang mga kasama na kung noon ba ay nagawa ba talaga nilang mapaslang ang Sword King na si Nanggang Bayuk. Sinang-ayunan naman ito ng 2 at sinabi na walang paraan para makaligtas pa siya sa kondisyon niyang iyon, dahil bukod sa mga pinsala nito, ay binigyan niya din ito ng panapos na pag-atake. Hindi man nila magagawa ng maibalik ang ulo nito at maipakita, ay nakakasigurado sila na patay na ito, puwera na lamang kung ibabalik siya ng Diyos para mabuhay muli, dahil wala nang kahit na anong tsansa pa para sa kanya na makita nilang muli ang taong iyon. Dahil dito ay napasabi naman si Li Meihua na ang akala niya ay ang pagbure sa Sword King ay ang Dark Spectral Sect ay mawawalan na ng kahit na anong sagabal, ngunit ngayon ay ang mga bastardo ng Nanggang clan at ng Crouching Dragon Estate ay gumagawa ng kaguluhan laban sa kanila. Kaya naman ay sinabi nito sa lahat na hindi na nila pa ipagsasawalang bahala ang bagay na ito, matapos ay inutusan niya ang lahat na dalhin dito ang lahat ng mga nakakalat na puwersa ng kanilang cult sa mga stronghold ng Bandit Union at sabihan na magtipon ang lahat sa lugar na ito sa Yangtze River Hideout. Dahil sisiguraduhin niya ang kanilang paghihiganti at mangyayari ito, dahil siya mismo ang kikilos ng personal upang paslangin ang head sentinel ng Bandit Union, sa kaparehas naman na oras sa lugar ng Mount Wudang, kung saan ay iilan lamang ang maaaring makapasok. Sa isang tagong lugar malapit sa bangin ng kabundukan ng Mount Wudang, ay ang halos mamamatay ng apoy, ay muling nag-uumpisang lumiyab. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.